patuloy naming luluwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat Ama sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa akin na muli Panginoon ay magamit sa iyong gawain na magpahayag ng iyong mga salita. Sa mga oras na 'to inanyayahan ko ang banal na Espiritu na siya lang, Ama, ang magsalita. Siya mismo ang magpahayag sa nais mong ipaunawa, Lord God, sa amin sa araw na ito, na makakatulong sa aming paglago at sa aming pananampalataya sa iyo. Kasangkapan ninyo lamang, Lord God, ang aking labi, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, ng makikinig, Lord God, sa mga oras na 'to, dalangin ko na buksan mo ang, yes, Lord, yung kanilang spiritual ears, Panginoon, and mind. Naway, Panginoon, maging malinaw at malinaw nilang maunawaan, Lord God, ang mensahe mo sa araw na 'to at tumimo ito sa puso nila at ganapin nila ito sa kanilang buhay. Purihin ka, O Diyos, at dakilain sa oras na 'to. Panginoon, ikaw lamang ang aming itataas, Lord God, at kami patuloy na magpapasakop sa iyo bilang iyong lingkod. At huwag mong pahintulutan, Ama, na anumang distraction, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon Kristo. Naway kapayapaan nawa ang maghari sa amin, Lord God. Ganon din, Panginoon, sa internet connection, Panginoon. At muli, maraming salamat. Ito'y samot dalangin ko sa Panginoon Kristo, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Ayan, kinakabahan ko. Dito sa Matthew 8, na sabi nga dito, maraming pinagaling si Jesus. Sa verse 14, sabi dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyanang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. 15, hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon siya at pinagsilbihan si Jesus. 16, nang magtakip silim na, maraming sinaniban ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang niya, pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. 17, ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Amen. Purihin ang Panginoon kung basa ang salita. So dito sa Matthew, hindi nakalagay dito kung ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus o kung nasaan siya bago siya pumunta sa bahay ni Pedro. Ngunit kung mababasa natin sa aklat ni Marcos 29:34, sinasabi doon na mula sa sambahan ay pumunta siya sa bahay ni Pedro kasama si Santiago at Juan. Ganon din naman sa Lucas, na mababasa din naman natin doon sa Lucas 4, verse 38-41, sinasabi doon na umalis si Jesus sa sambahan at pumunta siya sa bahay ni Pedro at nakita nga niya yung kalagayan ng biyana ni Pedro na mababasa na natin dito sa Matthew na nakahiga at nilalagnat ito. At dito nga sa verse 15, sinabi ito na hinawakan ng Panginoong Hesus ang kamay ng biyana ni Pedro at nawala ang lagnat nito at bumangon siya, pinaglingkuran ng Panginoong Hesus. Maaaring alam na ng Panginoong Hesus ang kalagayan ng biyana ni Pedro, dahil alam naman natin na ang Panginoong Hesus ay all-knowing God. Kaya nga nangyari o naganap yung sinabi ni Propeta Isaiah na nabanggit sa verse 17, dahil alam na niya ang magaganap, dahil all-knowing God nga siya. So dito sa verse 14 at 15, kung mapapansin natin, tunay nga na kung saan makikita natin yung presensya ng Panginoon si Kristo sa isang pamilya, na kung mababasa natin sa aklat ng mga gawa 16, gawa 16 verse 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Dito po ay pinatunayan ng Panginoong Hesus na kahit isa man sa pamilya natin ang makakilala sa ating Panginoong Hesus, siya yung magwi-welcome sa presensya ng Panginoong Hesus sa pamilya. Kaya sila man ay mararanasan ang kapangyarihan at biyaya ng Panginoong Hesus, yung mga miracle and wonder na katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus sa biyanan ni Pedro, diba? Pinagaling siya na sa isang hawak lang niya, yung hinawakan lang niya yung kamay ng biyanan ni Pedro, ay talagang nandoon yung kagalingan na ipinagkaloob ng Panginoon. Yun ay dahil kay Pedro, si Pedro nakakilala sa Panginoong Hesus, siya yung naging daan para yung pamilya ay makakilala rin sa Panginoong Kristo at nagkaroon ng nabuksan yung na magkaroon ng relasyon yung pamilya sa Panginoong Kristo, na yun nga na naranasan din nila yung pagkilos ng Panginoong Hesus. Sabi nga doon sa nabasa natin, 'di ba, na talagang na pinaglingkuran ng biyana ni Pedro nung siya ay gumaling.
alam niya kung sino ang Panginoong Hesus. Kilala niya kilala niya ang Panginoong Jesucristo, kaya pinaglingkuran ito dahil kay Pedro na unang nakakilala sa Panginoong Hesus at, yun yung buong pamilya ay nakakilala na at nagkaroon na rin ng relasyon sa Panginoong Jesucristo 'no. Katulad nga nung konting testimony lang sa akin na nung ako ay nakakilala sa Panginoon ay hindi niya kinalimutan ang pamilya ko, eh. Kahit na tawag nito, kahit yung pamilya ko ay, ah, binuksan niya yung puso at isipan kahit sila man ay nakakilala na rin sa Panginoong Hesus na hindi pa gano'n kalalim yung relasyon nila pero andun yung pag-usad, nagkakaroon sila ng relasyon 'no, nag-umpisa na yung relasyon nila sa Panginoong Jesucristo. So, tayo na tunay nga na tayo na mga unang kinatagpo ng Panginoong Hesus sa pamilya ang nagiging daan ng Panginoong Hesus upang, dumaloy sa pamilya natin ang biyaya at kaligtasan sa tulong at banal ng Espiritu. Kaya tayo bilang, mananampalataya at nakakilala sa Panginoong Hesus tunay na unahin natin yung pamilya natin ang i-disciple natin bago yung iba, na kung paano tayo, mainit sa pananampalataya sa Panginoong Hesus dapat nating maibahagi yun sa mga kapamilya natin. Na kung makikita natin sa verse 14 at 15, tunay nga na kumikilos ang Panginoong Hesus sa buhay natin na hindi niya tayo nakakalimutan kung tayo ay may malalim na relasyon sa kanya. Andun yung kusang pagkilos ng Panginoong Hesus sa buhay natin, sa mga pangangailangan natin. Kasi puwede naman hindi siya pumunta sa bahay ni Pedro, eh, pero dahil alam niya na kailangan siya ni Pedro, kaya kaya nga sabi nga doon sa Lucas kanina na nabanggit ko na umalis siya sa sambahan at pumunta siya sa bahay ni Pedro. At gano'n din naman tayo para sa Panginoong Hesus na, hindi yung relasyon natin na wala siyang tinatangi. Lahat ng mga itinuturing niyang anak niya ay alam niya kung ano yung mga pangangailangan natin. Kasi kung paano yung relasyon na yan noon kila Pedro sa mga naging disciples, sa mga tumanggap sa kanya at ngayon ay sa pangkasalukuyan natin ay gano'n din naman dahil hindi siya nagbabago. Siya ay Diyos na hindi, nagbabago. Kaya lagi natin siyasatin yung level ng relasyon natin sa Panginoong Hesus kung tayo ba ay mainit pang naglilingkod sa kanya o yung pananampalataya ba natin sa kanya ay, nanlalamig na. Kasi the more tayo malapit o lumalapit sa Panginoong Hesus, mas lalo rin siyang nagpapakilala sa atin at tayo mismo ay ma-amaze sa mga kayang gawin niya sa buhay natin. Kahit yung ating pamilya, kahit, nasa mahirap ka ng sitwasyon, may blessing talagang dumarating katulad ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa biyenan ni Pedro, 'di ba? Parang surprise visit nga 'yun, 'di ba? Pero yung blessing na natanggap ng pamilya ni Pedro mula sa Panginoong Jesucristo, yung kagalingan, yung miracle na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus sa biyenan niya. Bakit ko nasabi na nasabi ko kanina na dapat natin siyasatin yung level ng pananampalataya at relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kasi minsan may mga senaryo talaga sa buhay natin na kahit alam ng Panginoong Hesus na nag-struggle na tayo sa ibang pangangailangan natin, kahit na nanalangin tayo, matagal ibigay. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na maging malapit pa tayo sa Kanya. Yung relasyon natin sa Kanya ay mas lumalim pa. Para kung sakali nga, 'di ba, na mayroong mas mabigat pang problema na tayo ay kakaharapin, yung yung hindi tayo, kilala natin siya, alam natin na hindi niya tayo tatanggihan, 'di ba? Kasi yung ugnayan yung dalawa 'no, ng Panginoon ay malalim, hindi 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 parang ano yun, eh, halimbawa yun ng isang ama at ng isang anak, 'di ba? Kapag malalim ang relasyon ng mga magulang natin sa atin na mga anak, 'di ba, hindi tayo nagdadalawang salita sa kanila. So gano'n tayo, ang nais talaga ng Panginoon ay magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya, na magpatuloy tayong lumapit sa Kanya. Hindi lang tayo basta tinawag na anak, pero wala namang relasyon. Hindi yung tinawag tayo na tumanggap tayo sa Kanya, ah, feeling natin may relasyon na tayo, hindi gano'n. Talaga dapat kailangan is yung saliksikin din naman natin ang Panginoon kung ano yung mga nais niya, kung ano yung, bilang Tatay natin na sa langit, yung yung patuloy tayong magsaliksik
sa kanya, na hindi lang natin siya basta tanggapin tapos ayan may relasyon ako sa kanya. Hindi, nandun yung pagkilos din natin na magpatuloy din tayo sa pagsunod sa kalooban niya. At yun na at gano'n din sa ano at gano'n din yung relasyon sa tingin ko yung relasyon ni Pedro gano'n din sa Panginoong Jesucristo yung relasyon ni Pedro sa Panginoon ay nung time na yun ay talagang malalim. At yun nga na ng gusto rin ng Panginoon tayo na mga tumanggap na sa kanya sa pangkasalukuyan ay magkaroon nga ng malalim na relasyon sa kanya. At sabi nga ng Panginoon ano sa sa Isaiah 41:13 na ano ba yun, hanapin ko pa. Saglit lang. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 41:13, sapagkat ako ay Panginoon na iyong Diyos, ako ang nagpapalakas sa iyo at nagsasabing huwag kang matakot dahil tutulungan kita. So, yung assurance na binibigay niya sa isang anak na talagang nananampalataya sa kanya at yung relasyon ay yung mayroong tayong malalim na relasyon. Di ba yung mga tatay din naman natin, ganyan din naman, binibigyan tayo ng assurance dito na huwag kang matakot anak, nandito ako pag may mga problema. So, ganun din ang Panginoon Jesucristo sa relasyon na nais niya na magkaroon tayo sa kanya, yung malalim na relasyon na hindi yung mababaw na relasyon lang na madalas ay gano'n naman ang meron tayo. At yun nga, sabi dito sa verse 60 naman, nang magtakip silim na maraming sinaniban ng masamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus. Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. 17, ginawa niya ang mga ito pang matupad ang sinabi ng propeta Isaiah, kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. So dito naman sa verse 16, nabasa natin na pinagaling niya yung mga maraming may sakit at pinalayas yung mga sasamang espiritu sa mga sinapian, yung mga sinapian, pinalayas niya yung mga masamang espiritu. Dito pinakita ng Panginoon Hesus na kaya niyang pagalingin ang kahit na sino man, hindi siya tumatangi o hindi niya tinatalikuran yung mga nais gumaling. Pinagaling niya lahat ng sakit, walang sakit na hindi abot ng kanyang kapangyarihan. So, kung mababasa natin sa aklat ng Isaiah 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. No? Niloob ng Panginoong Diyos na gumaling ang lahat ng taong may sakit, no, na lumalapit sa Panginoong Hesus, physical man o spiritual. At dahil upang patuloy siya na mapapurihan at maluwalhatian ang kanyang pangalan. Sabi nga sa salita ng Panginoong Hesus na pumarito siya sa sanlibutan upang ganapin ang mga kasulatan upang maparangalan ang Amang nasa langit. Kaya nga nabanggit nga sa verse 17, sabi nga doon sa verse 17, ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah na kinuha niya ang mga sakit at inalis ang mga karamdaman na talagang kalooban ng Diyos na gumaling ang lahat. Kaya sa bawat pagpapagaling ng Panginoong Hesus, naluluwalhati ang pangalan ng Diyos Ama nasa langit dahil na rin sa ating pananampalataya at relasyon natin sa Panginoong Hesus. Sabi nga dito nabasa din natin sa isang salita, nabasa sabi nga doon nabasa natin din sa salita na pinalayas niya yung mga masamang espiritu. Gaya din yung katulad din ng mga pastor na nagpapalayas dahil yun nandoon yung pananampalataya nila at yung relasyon nila sa Panginoon na yung kaugnayan nila sa Panginoong Jesucristo. Kaya niya nagagawa tayo din naman kung tayo ay malalim ang relasyon sa Panginoon at yung pananampalataya natin. No, kaya din naman nating magpaalis ng mga magpalayas ng mga masamang espiritu sa mga sinasapian, no?
Baka medyo magulo ang ano ko, naunawaan ninyo, konti lang naman 'to. Kaya ang application ko dito ay bale yung application ko talaga dito ay yung John 14:12, sabi dito, "Sinabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makagawa rin ng mga ginagawa ko at higit pa rito ang magagawa dahil sa pupunta na ako sa Ama." Katotohanan na kung magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Hesus at, manampalataya tayo sa Kanya, sa kapanahunan natin ngayon ay patuloy na nangyayari o magaganap yung pagpapagaling sa mga may sakit. Nung umakyat na nung umakyat na siya sa langit, binigyan niya tayo ng authority na ipagpatuloy na maganap yung mga ginawa niya noon sa pamamagitan natin na tunay na nananampalataya sa kanya upang siya at ang Ama ay patuloy na mapupurihan at maparangalan. Sabi nga sa Santiago 5:14-16, "Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. Ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling." Tinuturuan tayo ng Panginoon na ipanalangin ang mga may sakit dahil yun ang way para makausap natin siya at, ipaabot ang kalagayan ng mga kapatid natin na may mga karamdaman sa tulong at gabay ng banal na espiritu. Nandoon din kailangan din magsisi yung mga may karamdaman na ipinapanalangin natin. Katulad ng sinabi nga sa Matthew 21, ang lahat ng mga bagay na hilingin sa panalangin na may pananampalataya ay, inyong tatanggapin. Tayong mga Kristiyano na may tunay na relasyon at pananampalataya sa Panginoong Diyos ay ang represent ng Panginoong Hesus upang tayo ang representante ng Panginoong Hesus sa pangkasalukuyan upang patuloy na maganap yung mga bagay na ginawa na ng Panginoong Hesus na pinatotohanan niya noon at patutuhanan natin muli sa pangkasalukuyan na siya at ang Ama ay patuloy na umiiral sa mundong ito. Katulad ng nabanggit nga sa verse 17 kanina na nabanggit ko, upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaiah na kinuha nga ng Panginoong Hesus yung sakit at inalis ang ating mga karamdaman. No, patuloy lang tayong manampalataya sa Diyos at patuloy lang tayong lumapit sa Kanya. Yan lang po ang ano ko dito. Amen at purihin ng Panginoong Hesus sa ating sa mensaheng ito. At sige, mananalangin na po ako para sa pagtatapos. Ama naming nasa langit, salamat sa katagumpayan ng gawain ito at yes Lord, na nawa Panginoon na patuloy mo kaming turuan, Lord God, na manampalataya, Panginoon, at patuloy na saliksikan ka, Panginoon si Kristo, at naisin, Ama, na magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw palagi, Panginoon, ang manguna sa aming buhay, Panginoon, at ikaw ang patuloy naming makapapurihan, Panginoon. At turuan mo rin kami, Ama, na magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod at pagsunod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat sa mensaheng ito. Nawa, Panginoon, ay ipinaunawa mo sa kanila, Panginoon, na kung magulo man yung aking pagpapahayag, Lord God. In Jesus' name, ito samantalahin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, yun lang po. Amen. Glory to God po sa buhay ninyo, Sister Rose. Maraming salamat po sa Panginoon at patuloy po kayong pagpalain. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mensahe po ngayong gabing ito at tayo po ay open na po for insights. Sino po ang nais na mauna? Ayan, pwede pong magtaas ng kamay or mag-unmute